Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads. And for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga. So mainit po na pinakilala ng mga Itbulaga host ang special guest ng Itbulaga kanina, walang iba kundi po ang bandang Lily na kung saan ay mas nagpakilig at nagpataas nga po ng energy ng Team Studio at Team Bahay. And also, nag-promote din po sila ng new single na Inahalay Daw kay Raisa May Dizon. Samantalang i-check naman natin ang ratings po ng mga noontime show from January 9 to January 14 mga kadabarkads. So January 9, Itbulaga naka 3.1 at Showtime naka 4.4. January 12, Itbulaga 3.4 at Showtime 4.7. January 13, Itbulaga 3.3 at Showtime 4.9. At ang last, January 14, Itbulaga 3.2 at Showtime 4.8. Partida mga kadabarkads, dalawang channel lamang po ang ine-erehan po ng Itbulaga kumpara sa It Showtime na bali 4 po ang channel na pinag-eerehan nila. Grabe! Napapaisip tuloy ako kung ano na lang yung ratings na nakukuha nila sa single channel like GMA Network. Siguro naglalaro na lang ito sa 1% to 2%. So sa part ng GMA mga kadabarkads, medyo syempre nakakahiya po ito kasi malaking network sila tapos ganito yung ratings ng noontime show na hawak nila. Kaya hindi po malabo mangyari mga kadabarkads na mag-produce na lamang po ang GMA Network ng kanilang sariling noontime show. At possible na mapatalsik ang It Showtime sa kanilang malaking network. Pag ganito ng ganito yung ratings nila mga kadabarkads kasi parang hindi nila nasusustain yung mataas na ratings na kinakailangan po ng isang malaking network like GMA 7. So good luck na lang talaga sa kanila mga kadabarkads kasi ang Itbulaga kahit mahina po ang reach, hindi malawak ang reach ng TV5, talagang kaya pong makipagsabayan sa ratings dito po sa It Showtime. Samantalang may malaking announcement po ang TV5 tungkol ito sa programa po ng mga dabarkads natin bago po mag-Itbulaga. Walang iba kundi po ang programang magbabalik sa TV5, ang Helen's Kitchen, na pinagbibidahan po syempre ni Ma'am Helen Gamboa and Shara Soto. And guest po nila dito si Boss Joey, asawa niya, and syempre si Pauline Luna Soto at si Ryan Agoncillo at marami pa pong ibang dabarkads. Sabi nga dito, new flavors and savory stories but all the same comfort. The wait is over dahil magbabalik na ang From Helen's Kitchen TV5 with its new season simula February 7, 11 a.m. bago mag-Itbulaga dito po sa TV5, sa Weekend Trip TV5. So ayan, may panibago na naman po nga abangan ang dabarkads natin bago po ito mag-Itbulaga. So every Saturday lang to mga kadabarkads. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin mga kadabarkads ang tungkol dito sa isang napansin po ng ilang netizen during Sugod Bahay mga kapatid na nanalo po kanina. Isang sponsors na lamang po kasi ang natitira dito po sa Sugod Bahay, mga kapatid. Yung pinamigay po sa nanalo kanina, Hanavision na lamang mga kadabarkads. Unlike dati na ang dami-dami po nilang sponsors, kaya nagtataka po ang ilang netizen kung bakit nagkandawala na daw ang ilang sponsors ng naturang programa. At dahil nga po dyan mga kadabarkads sa pagliit po or pagkonte ng sponsors ng Itbulaga na apektuhan na din po yung pagbibigay po nila ng papremyo, kumukonte na, pansin niyo po ba yun? So 35 to 40,000 na lamang po ang pinapamigay nila sa Sugod Bahay. Dahil yon sa pagkonti po ng kanilang sponsors. Dahil ang dahilan po mga kadabarkads, hindi pa po nakakapag-renew ang kanilang mga sponsors sa programa. So babalik po yan siguro February, March, ganyan. Pero ngayon January mga kadabarkads, syempre nagtitipid po ang mga advertisers, galing sa kagastusan po ang mga tao, kaya hindi mo na sila gaano nag-a-advertise ng kanilang mga product. So yun lang po yung dahilan nun mga kadabarkads dahil nakikita naman natin yung ratings ng Itbulaga, 'di ba? Kahit nasa limited lang yung reach na network, talaga naman to nakikipagsabayan sa ratings sa katapatan po na programa na kung saan ay meron pong 4 na channel.
Samantalang important announcement naman para kay Jerome Ibardome mga Kadaber Cats. Para po sa mga walang ticket, pwede niyo pong i-PM si Ma'am Christina Ignacio. Sabi niya nga kanina, Love Has No Era, Jerome Ibardome, Franz Joseph Vincoy, Baron Carl Serrano, Nas Poblete at Jezara Ingi, join us for Love Beyond Time, a magical concert where Moss transcends generations and the hearts beats as one. So, February 14 yan, 2026, tanghalang Pasigueña, Pasig City. Suportahan natin si Jerome Ibardome kasama ang iba pang mga clones. Samantalang another revelation kay Jerome Ibardome, sabi nga dito sa isang post sa likod ng bawat pag-akyat sa entablado ng The Clones, may mga kwentong hindi agad nakikita ng publiko. May mga detalye na hindi binabanggit sa telebisyon. May mga prosesong hindi nasasama sa mga kuha ng kamera. At may mga sakripisyong nananatiling tahimik. Sa kaso ni Jerome Ibardome, ang ka-voice ni Elvis Presley sa The Clones, maraming aspeto ang kanyang papel at presensya ang hindi alam ng karamihan. Sa unang tingin, si Jerome Ibardome ay isang performer na dumarating, umaawit at nagbibigay buhay sa isang iconic na karakter. Ngunit sa likod ng ilang minutong performance, naroon ang mas mahabang oras ng paghahanda. Ang kanyang pagganap bilang Elvis ay hindi lamang panggagaya ng boses o kilos. Ito ay resulta ng masusing pag-aaral sa tono, galaw at emosyon ng isang global icon. Hindi ito basta imitasyon. Isa itong responsibilidad na dalhin ang imahe ng isang alamat sa isang lokal na entablado ng may respeto at disiplina. So napakalinaw mga Kadaber Cats na hindi lamang po pang lokal si Jerome Ibardome kundi pang global. Sabi nga ng isang netizen, for us who know and have been an avid followers of the real Elvis Presley, we could attest and say Jerome Cyrus Ibardome is the best clone replica or echo. He is being acknowledged by the followers both here in the US and globally. So mga kapwa Pilipinos, let's be proud to have him as the true clone of Elvis. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan naman natin ang problema kinakaharap ngayon ng TV5 na kung saan napababalita nga po mga Kadaber Cats na nagpa-audit si Mr. Manny B. Pangilinan. Dahil po yan sa lumolobong expenses while the financial returns failed to materialize. Ano ba yan? Sabi dito, insiders privy to the matter said PLDT Media Quest parent firm wants a deeper review after expenses balloon while financial returns failed to materialize. MediaQuest was all money out. The insider said nothing, there were no accusations of misconduct, just miscalculations and the failure to connect with the audience. In fact, the shakeup may not be over and other executives may still be at risk as the cleanup continues. The problem have been building up for some time and cannot be pinpoint to a single event. The decision was supposedly made by the higher-ups during a meeting in Hong Kong before the New Year, with Basas being informed a few days later. So bago po pala mag-New Year, nagkaroon po ng meeting mga Kadaber Cats sa mga executive dito sa Hong Kong. At napag-alaman nga po ni Mr. MVP na talaga namang malaking pera po ang lumabas. Talagang lumobo po yung expenses ng TV5. And syempre para po maresolba yan, syempre nagpapaimbestiga po si Mr. Manny V. Pangilinan kung bakit ganun yung nangyari sa loob ng kumpanya. Dahil pag hindi po yan naresolba mga Kadaber Cats, malaking problema po ang kakaharapin ng TV5 dahil yung pera nila nasa labas po lahat. At ang ending niyan mga Kadaber Cats, maapektuhan po ang kanilang mga hawak na programa, particularly po ang programang Itbulaga. So kayo ba, anong masasabi nyo dito? Please comment down below and syempre don't forget to like, share, comment, and subscribe.